Pagkatapos ng nangyari kanina hindi ko na nakita ang dalawang bodyguards ko. Nang itanong ko ang tungkol dito kay Nanay Aida, ang sabi niya lang ay may iniutos daw si Denzel sa mga ito. Hindi ko na lang sila pinagtuunan ng pansin. Napabuntong hininga ako. Matapos ang nangyari kanina, ay nagkulong na lang ako sa kwarto. Wala naman kasi akong gagawin. Parang gusto kong magtrabaho ulit. Napayakap ako sa mga paa ko. Namimiss ko na ang anak ko. Ano kaya ang ginagawa niya? Napaangat ako ng tingin sa pintuan ng kwarto nang magbukas ito. Denzel, mahinang banggit ko sa pangalan niya. Matagal siyang tumitig sa akin, kaya ako na ang nag-iwas ng tingin. Nagbaba ako ng tingin. Napalunok ako. Bakit ba ganyan siya palagi makatingin? Do you want to go outside? Perhaps in the center town. Napaangat ako ng tingin sa kanya at napatitig. Tinatansya kung nagbibiro ba siya. Seryoso ba siya? Pero mukha namang hindi siya nagbibiro. Hindi ako nakasagot sa kanya at nakatulala lang. Napakunot ang noo niya. He clenched his jaw. Are you coming with me or not? Nataranta akong tumayo sa kama. Sasama ako sayo. Tumango siya at lumabas sa pintuan. Sinundan ko siya. Napakagat ako sa labi, at hindi maiwasang magdiwang ang puso ko. My heart skipped a beat. This is my first time to be with him well. Aside from that night, 6 years ago. I really wanted this. I really wanted to be with him. At first, I was confused. Papunta kami sa kwadra ng mga kabayo, pero nang mahulaan ko ang gagawin namin, hindi ko maiwasang mamangha. Are we really going to ride a horse? Napuno ng excitement ang puso ko. Sabik na makasakay ng kabayo. Lumapit si Denzel sa isang itim na kabayo. Hinimas niya ang ulo nito. May binulong si Denzel, at parang naintindihan ito ng kabayo dahil umungol siya. Napatulala ako hindi dahil sa pagsagot ng kabayo kay Denzel, kundi dahil sa pagngiti ni Denzel. Kakaiba ito. Hindi siya nakangisi. Hindi yung ngiti or ngisi na lagi niyang ginagawa. It was a genuine smile. Wala sa sariling napangiti din ako. By just looking at him, parang gusto ko na lang na ganito kami palagi. So, a horse can make him that happy. Mangha akong nakatitig sa kanila. Hanggang sa hindi ko na malayang nailabas na pala ni Denzel ang kabayo, at nakalapit na sa akin. Hey! Antag sa akin ni Denzel. Bumalik ako sa katinuan. Nanlalaki ang mga matang napatitig ako sa kanya nakakunot ang noo niya sa akin. What are you doing? You're spacing out. Kanina pa kita tinatawag. Ha? Ano wala, namanghalang ako sa kabayo. Really? May mapaglarong ngisi sa labi niya. Ang kabayo ko ba o ako? Bakit parang sa akin ka naman nakatitig? Napakagat ako ng labi, at nag-iwas ng tingin, hindi Pagtanggi ko sa kanya. Ang lakas ng tibok ng puso ko. I can't breathe. By the way, this is Honey my horse. And Honey, she is my wife Christina. Ha? Hindi ko narinig ang sinabi niya, sa gitna kasi parang pabulong, pero hindi na lang ako nagtanong. He seems to be in a good mood. Kaya ayokong masira iyon. I pouted when I noticed something. Mabuti pa ang kabayo, Honey ang tawag niya. Let's go hon. Ha? Yung kabayo. Malamang Christina. Honey pangalan noon, Hon for short. Lutang ka na naman. Bahagyang tumawa si Denzel. Napalunok ulit ako. I blush. Let's go Christina. Tumungo ako. Pero iyan ang gagamitin natin. Ngumisi siya. Yes, lumingon siya kay Honey, at hinimas ang balahibo sa ulo. Han. Nag-init ang magkabilaang pisngi ko. Bakit pakiramdam ko, ako ang Han na binabanggit niya? Bahagya akong umiling. Huwag kang assuming Christina, hindi ako marunong yan. Mahinang sabi ko. Yeah, that's why we will use one horse. I flinched when he held my hand. He smirked. Relax Han dal iyan muna. Baka gabihin tayo mamaya. Tumango ako kahit naiilang ako sa mga hawak niya sa akin, pinilit ko pa rin labanan. Hindi ko alam kung naririnig niya ang malakas na pagtibok ng puso ko. Sobra talaga akong kinakabahan kapag nasa malapit siya. Hinawakan niya ako sa isang kamay, habang ang isang kamay niya ay nasa bewang ko. Pakiramdam ko mauubusan ako ng hininga. Akmang sasampa na ako sa kabayo,
Nang mapatigil ako sa ginawa't sinabi niya. Napaigtad ako nang pisilin niya ang bewang ko, at bamulong sa tenga ko. Relax, nanginginig ka. Kasabay noon ang pagsigaw ko, dahil sa biglaang pag-angat niya sa akin pasakay sa kabayo. Napahawak ako ng maigi sa kabayo. Lalong lumakas ang tibok ng puso ko. Pero ngayon ay hindi dahil sa kanya, kundi sa takot na mahulog. Hindi pa man ako nakakapagbalance sa kabayo, nang sumampa siya sa likuran ko. Napasigaw ako at napasabunot sa kabayo. Hamalakhak si Denzel, pero hindi ko magawang mapuna dahil natatakot ako. "You are so stiff," bumuntan siya ng tawa. Pumikit ako ng mariin para akong tuod sa posisyon ko. Para na nga akong nakadapas sa kabayo. Nagpapasalamat na lang talaga ako, at mahinahon ang kabayo na ito. Inis akong umasik kay Denzel. Sino bang hindi nang gigigil kong sabi. Napasinghap ako ng hapitin niya ako sa bewang, papalapit sa kanya. Nanlaki ang mga mata ko. I was now sitting properly in the horse. And that because of what he did. Bumilis ang paghinga ko. Ang isang kamay niya ay nakapalibot sa bewang ko, at ang isa ay nakahawak sa tail ng kabayo, at inumpisahang patakbuhin. Bumalot ang katahimikan sa amin. Walang nagsasalita. Marahan ang pagpapatakbo niya. Mabuti pala naglalakad lang ang kabayo. Pero paano naman kami makakarating sa sentrong bayan, kung ganito kami kabagal, di ba? Hindi kaya masyado tayong mabagal. Baka gabihin na tayo pag-uwi. He didn't say anything. Basta na lang niyang pinatakbo ng mabilis ang kabayo. Bigla akong nagsisisi sa sinabi ko, I like this position, you and me riding. Namutla ako at napasinghap. Hindi dahil sa bilis ng takbo ng kabayo, kundi dahil sa kada talbog namin sa kabayo, ang syaring paghapit ni Denzel sa akin sa bewang papalapit sa kanya. Gumagala ang paningin ko sa bawat daraanan namin. Mangha sa mga nakikita. Nang makarating kami dito sa center town, naglakad na lang kami ni Denzel. Nauna siyang naglalakad, habang hawak ang tali ni Honey. Samantalang ako ay nasa likuran ni Denzel, at sumusunod sa kanya. Kung ihahambing ko ang lugar na ito, para siyang isang bazaar, Changi. Malawak siya at hindi tabi-tabi ang bawat store. Magkabila ang gilid ang mga store. At ang mas nakakagulat, naka-glass wall ang bawat store. Pare-parehas ang laki. Even yung mga nagtitinda ng isda, yung mga nasa palengke ay nandito rin. Ang kaibahan lang ay may maayos tong lagayan dito, at maganda ang pwesto katulad ng mga nasa supermarket sa mall. Halatang walang napag-iiwanan. Nakakamangha dahil parang napakasibilisado dito. Walang kalat na makikita sa daan. Napakalinis. Iba't ibang klase ang mga tinitinda. At sa tingin pa lang ng mga products, malalaman mo na kaagad na may kalidad ito, at hindi basta-basta. Hindi rin maingay at talagang may disiplina ang bawat isa. Maganda rin ang pagkaka-organize ng lahat. Malalaman mo kung saan ang mga bilihan ng mga gamit, at kung saan-saan ang mga pagkain separated. I gasp. Hindi ko na malayang huminto pala si Denzel. At dahil wala sa kanya ang tingin ko na bangga ang pisngi ko sa likuran niya, I looked up at him. We're here. Mahinang sabi niya, habang matamang nakatitig sa akin. I averted my gaze. Ibinaling ko ang paningin sa likuran niya. My lips parted, when I realized that we reached the end of the center town. My eyes even widened in surprise. Mangha akong napatitig sa malaking gusali. But it doesn't looks like a building. It's like a castle. How come na mayroong ganito dito? Para siyang isang palasyo ng mga harit reyna, noong unang panahon. O di kaya nalipat na ang palasyo ng presidente dito, nang hindi ko nalalaman. Tumikim si Denzel. This is the municipality of the island. Muling bumalik sa kanya ang paningin ko. Napatitig sa kanya. Kakaiba ang nararamdaman ko, sa mga titig niya sa akin. Napalunok ako. Pati ba ang kaluluwa ko ay nakikita niya? Vice Gov. Tumingin si Denzel sa tumawag sa kanya. Hindi ko magawang tumingin sa tumawag sa kanya. Mabilis kong hinawakan ang dibdib. Kumawala ang mabilis kong paghinga. Ngayon ko lang napagtanto na pinipigilan ko pala ang paghinga ko. Mabilis, at pabilis pa ng pabilis ang paghinga ko. Talo ko pa ang paghinga ni Honey sa pagpapatakbo sa kanya kanina. Mang Elias. Nang medyo nakabawi sa paghinga, saka pa lamang ako napatingin sa matandang kausap na ngayon ni Denzel.
Mabuti naman ho at nakapunta kayo. Yeah, need ko ring kausapin si Euthes. Euthes, nandito siya. Teka, I thought, namutla ako. I sighed when I realized something. Akala ko nandito kami, dahil ipapasyal niya ako, iyon pala para sa trabaho niya. Sana nagpaiwan na lang ako sa mansyon niya, kung maboboro lang rin naman ako dito. Pakiramdam ko parang aso na naman akong sumusunod sa kanya. Tumango si Mang Elias, bago tumingin sa akin. Nagulat pa siya nang makita ako. Kumunat ang noo ko sa pagtataka. Nang makabawi siya, ngumiti at tumango siya, bago ibaling ulit ang tingin kay Denzel. Siya na ba iyon, Vice Gov? Tumango si Denzel. Ha, siya ang ano? Anong ako? I wanted to ask them, but I keep myself not to interrupt them. I just sighed, and averted my eyes to them. Mauna na kami, Mang Elias, ikaw na muna ang bahala kay Honey. Walang problema, Vice Gov. Kinuha ni Mang Elias ang kabayo. Hanggang sa makaalis si Mang Elias, ay nasa kanya lang ang paningin ko. Kaya halos sumanghap ako, nang tumingin ako kay Denzel, pero nasa harapan ko na siya. I really don't like it, I hate it. When your attention is on someone else instead of me. My lips parted instead of asking him, I remained silent. Hinhila niya ako papasok ng sinasabi niyang munisipyo, pero sa isip ko ay palasyo. Bawat dinadaanan namin, binabati kami ng mga empleyado. Nginingitian ko lang sila, habang si Denzel ay seryoso lamang ang mukha. Palinga-alinga ako sa paligid. Hanggang sa hindi ko namalayan na nakarating na pala kami sa isang silid, sa hinuha ko ay ito ang office niya. Dito ka muna, don't leave, you understand, tumango ako. Nang makaalis siya, inabala ko ang sarili sa paninitig sa office niya. Napangiti ako dahil ang organize ng bawat gamit. Napasulyap ako sa lamesa, kumunat ang noo ko at lumapit doon. Akmang itatayo ko ang nakataob na picture frame, nang magulat ako sa sigawan. Napahawak ako sa dibdib. Nagulat ang sistema ko sa bagay na iyon. Akala ko titigil na pero hindi. At nang hindi ako makatiis, lumabas ako ng office ni Denzel. Walang tao. Nasaan na ang mga tao dito? Nagpatuloy ako ng paglalakad. Habang papalapit ako ng papalapit sa bakana ng labas, papalakas ng papalakas din ang sigawan. Lumalakas ang tibok ng puso ko. Lalo kong binilisan. Walang hiya ka. Baboy ka. Baboy. Nanlaki ang mga mata ko, nang makita na maraming umaawat sa isang mataba na babae. Pilit nitong inaabot si Kitty. Nagpupuyos sa galit ang babae. Habang si Kitty sabog ang buhok. Humahagulgol ng iyak at magulo ang damit. Hindi siya lumalaban sa babae at patuloy lang sa pag-iyak. Walang hiya kang babae, kalmalandi ka. Muling nagsigawan ang lahat. Maski ako ay napasigaw. Muling nakawala ang babae at sinabunutan si Kitty. Kusang tumakbo ang mga paa ko para awatin sila. Oo, ayoko sa babaeng ito, pero mali pa rin na hindi siya tulungan. Pumagit na ako. Tama na po. Saglit na natigilan ang lahat. Napatulala sila sa akin, pero hindi ko iyon pinansin. Sinamantala kong pagkakataon at inilayo si Kitty. Kitty, mahina kong sabi. Hindi siya nagsalita. Napatulala siya sa akin. Hoy ikaw. Napalingon kami sa matabang babae. Sino ka ba ha? Pakialamera. Siguro kasamahan mo itong malanding babae na yan. Kumunat ang noo ko. Handa na sana akong magsalita, nang mabilis na nakalapit sa amin ang babae. Nanlaki ang mga mata ko, nang itulak niya ako paalis sa harapan ni Kitty, para masabunutan ulit ito. Napasalampok ako. Napaigik sa kamay kong na itukod sa semento. Ang sakit. Tama na. Si Kitty. Mrs. Aliano. Tama na ho. Hindi ko ininda ang sakit ng kamay. Tumayo at umawat ulit ako. Tama na ho. Pagpipilit kong tanggalin ang mga kamay ng babae na sumasabunot kay Kitty. Kasabay ng pagsigaw niya, ang pagtulak sa amin ni Kitty. Muli akong napadaing sa lakas ng pagkakatama ko sa semento. Naitukod ko ang mga tuhod at kamay. Aray! Ang sakit! Pasa ito! What is happening here? Lahat ay tumahimik, natigilan sa dumadagandong na sigaw ni Denzel. Sa likod niya ay si Mang Elias. Bakas ang sobrang dilim ng mukha ni Denzel. Lukot na lukot ang mukha niya. Nagtama ang mga mata namin. Lalong dumilim ang itsura niya. Kinabahan ako bigla.
Nanatili akong nakalampak sa semento. Awang ang labi at nakatulala sa kanya, habang papalapit sa akin. Ngunit ilang hakbang lamang ay napatigil siya. Natigilan kami. Denzel, ang baby. Nagsinghapan ang lahat. Para akong naistatwa sa pagkakasalampok ko sa sahig. Nahigit ko ang hininga. Kitty. Para akong tinamaan ng patalim. Nang lampasan ako ni Denzel. Hindi ko nagawang lingunin ang kinaroroonan nila. Denzel ang baby. Magiging okay si baby. Nagkagulo ang mga tao. Ang babaeng mataba ay nakatulala. Binuhat ni Denzel si Kitty at ipinasok sa loob ng municipality. Unti-unting nawala ang mga tao sa paligid. Naiwan akong nakasalampak sa sahig. Hindi ko magawang makatayo. Nanigas ako sa posisyon. Nagsimulang humagulgol ng iyak. Kasabay ng pagtulo ng luha ko ang pagbagsak ng ulan. Magiging okay si baby. Paulit-ulit na nag-echo sa utak ko ang bagay na iyon. Parang sirang plaka na isinasaksak sa puso ko, na hanggang ngayon ay hindi pa rin ako. Wala nga si Chire pero hindi pa rin ako ang magawang piliin niya. Maraming bagay ang pumapasok sa utak ko. Anak niya ba ang batang iyon? Bakit sa tuwing aasa ako may mangyayari na ganito? Bakit sa tuwing akala ko oras ko naman may ibang sisingit? Bakit sa tuwing masaya na ako saka naman darating ang ganitong pakiramdam? Hindi ba pwedeng kahit ilang araw lang, maging masaya naman ako? Bahagya akong napatawa, at tumingin sa nangangalit na kalangitan. Muli akong napaiyak, sa patuloy na pagbuhos ng ulan. Nagawa kong tumayo. Umasa ako na babalikan niya ako dito. Umasa ako na pupuntahan niya din ako dito. Pero hindi niya ako binalikan. Gusto kong umalis. Gusto kong iwan ang lahat, kagaya ng dati. Napatingin ako sa gilid. Muli akong napaiyak nang makita ko ang kabayo ni Denzel. Nakatingin siya sa akin. Katulad ko, basang-basa din siya sa ulan. Nilapitan ko siya at hinimas ang ulo. Katulad rin ba kita? Umungol si Honey kaya napangiti ako. Pakiramdam ko naiintindihan niya ako. Naiintindihan niya ang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung paano ako nakasampa sa likuran niya. Basta ang mahalaga sa akin ngayon ay makalayo dito. Lady Christina. Napatingin ako kay Mang Elias. Tumatakbo siya papalapit sa akin. May dalang payong. Nginitian ko siya, at sinimulang patakbuhin ng mabilis si Honey. Hindi ko pinansin ang patuloy niyang pagtawag sa akin. Sinubukan niya pang habulin ako, pero dahil sa bilis ng takbo ni Honey ay hindi niya nagawa. Siguro nga ganun talaga. Nakakagawa tayo ng isang bagay, na kahit hindi tayo marunong or may alam. Bigla na lamang natin magagawa, kapag wala tayo sa sarili. Patuloy na tumatakbo ng mabilis si Honey. Hanggang sa makarating kami sa kakahuyan. Hindi ko alam kung saan kami papunta. Ang mahalaga makalayo ako. Christina. Napasinghap ako sa boses na iyon. Napalingon ako sa likuran. At laking gulat ko nang makita si Denzel na nakasakay sa kabayo at humahabol sa amin.